Posibleng tumaas po ang angkat ng bigas ng Pilipinas ngayong taon. Tinatayang aabot nga ito sa hanggang 4.8 milyong metric tons para masuportahan ang supply. Inaasahang bababa ang produksyon ng palay dahil sa mahal na langis at abono. Idagdag pa po ang epekto ng El Nino na posibleng magpababa din sa ani ng ating mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng pinakamababa sa isang dekada ang produksyon ng palay sa Pilipinas. Layunin po nilang mas mataas na imports para masiguro ang sapat na supply ng bigas sa ating bansa. Itinutulak naman ng Foundation for Economic Freedom ang pagbaba po ng taripa sa inangkat na mais. Mula 15%, gusto po nila itong pababain sa 5% para mapababa ang gastos sa feeds. Layunin nitong mapigilan ang pagtaas po ng presyo ng karne, manok at ng itlog. Ayon pa sa grupo, mas magiging matatag ang supply kung pare-pareho ang taripa sa mais. Pero may babalang ilang magsasaka na posibleng maapektuhan ang kanilang kabuhayan. Patuloy po ang diskusyon ng mga ahensya maging ng sektor para balansehin ang presyo at produksyon ng mais. Posible namang maghigpit muli ng pulisiya ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil sa tumitinding inflation. Ayon sa mga eksperto, hindi na lang ito dahil sa supply kundi kumakalat na sa buong ekonomiya. Nagdudulot po ito ng pagtaas ng pamasahe, kuryente maging ng ilang bilihin. Nakikita rin ang pagtaas ng core inflation na senyales ng mas malalim na pressure sa presyo. May mungkahi na magtaas ang interest rate ng hanggang 25 basis points para makontrol ito. Babala ng mga analyst, mas magiging mahal ang epekto kung mahuli ang aksyon ng BSP. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.